Ayan, magandang gabi pong muli sa ating lahat. Ano po, araw na naman po ng Lunes ng ating pagsamba sa Panginoon. Purihin ang Panginoon ngayong gabi. Nawa po ay mapagpala kayo ng Panginoon sa sa gabing ito, ano po, ng kanyang mga salita. Sabay-sabay po tayo na tayo po ay patuloy na kausapin ng Panginoon through this message. Ang pamagat po ng ating pag-aaral ngayong gabing ito ay believe. Ano po? Ayan po. Sa Mark chapter 8, verse 5 to 13, the faith of centurion. Ano po? Sa Mark chapter 8, verse ayan, sa Mark chapter 8 verse 5 to 13, when Jesus had entered Capernaum, a centurion came to him asking for help. Lord, he said, my servant lies at home paralyzed, suffering terribly. Jesus said to him, shall come and heal him. The centurion replied, Lord, I do not deserve to have you come under my roof, but just say the word, and my servant will be healed. For I myself am a man under authority, with the soldiers under me. I tell this one, go, and he goes, and that one come, and he comes. I say to my servant, do this, and he does it. When Jesus heard this, he was amazed, and said to those following him, truly I tell you, I have not found anyone in Israel with such great faith. I say to you that many will come from the east and the west, and will take the places at the feast with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven. But the subjects of the kingdom will be thrown outside into the darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth. Then Jesus said to the centurion, go, let it be done, just say you believe it would. And his servant was healed at that moment. Bigyan ko po kayo ng konting background kung bakit may centurion sa lugar ng Capernaum. Ang Capernaum po ay isang malawak na lugar sa baybayin ng lawa, isang likas na lugar para sa pangingisda. Nang dahilan kung bakit natira si Pedro doon at marahil nga ang Panginoong Yesus ay papunta nga sa kanya. Ang Capernaum ay isang pangunahing daanan para sa mga karaban, mga lalakal, at mga militar. Dahil ang Capernaum ay isang mahalagang lungsod sa pangunahing highway, kaya meron doong presensya ng militar. Yun nga po ang mga centurion. Ang isang centurion ay isang opisyal ng militar na higit sa 100 kalalakihan o kawal ang kanilang pinamumunuan. Nangangahulugan na meron isang malaking unit ng militar na nakadestiny po sa Capernaum. Ang Capernaum din ay tahanan ng Levi o mga Levites na tinawag na ito po sinabi nating Levites ay ito po yung mga lingkod ng Diyos. At isa nga po dito na tinatawag ng Mateo na isa sa mga alagad ng Panginoong Yesus, ang maniningil ng buwis. Ganun na lang ang pag-aalala ng centurion na to para sa kanyang alipin. Dahil sa labis siyang apektado, ipinakita lang sa kwentong ito na siya po ay naging mabuting lingkod, tapat at masunurin sa kanyang Panginoon, o ang servant na ito ay tapat nun sa kanyang amo na centurion. Talagang pinagkakatiwalaan ng centurion na ito ang kanyang alipin. Bagamat alipin, ay trinato niyang hindi alipin ang kanyang ang servant na ito, dahil mahal talaga siya ng kanyang amo. Mahal po ba tayo ng ating mga pinaglilingkuran, ng ating mga pinagtatrabahuhan? Katiwa-tiwala po ba naman tayo at masipag na po at di nagreklamo? Kaya nga po tayo naghahanap ng trabaho para magtrabaho.
mahirap pong magtiwala sa tao po, alam niyo po, yung hindi po masipag. Ano po, ang lagi na lang sagot ng mga hindi masisipag, ano po, o kaya sabi ng Bible, sila po yung mga tamad, ay ang kanila pong mga dialogue sa buhay ay hindi nila kayang gawin. Ibig sabihin nun, ikaw na lang gumawa. Yan lagi ang dialogue ng mga, alam natin, tinaguri ang mga tamad. Mga isip ng tamad, wala akong magagawa dyan, imposible yan, no po, mahirap yan. Pero alam niyo po, kailangan pag-aralan natin ang lahat, sapagkat napapag-aralan naman ang lahat ng bagay. Kasi dapat po, kasabay ng panahon, ay ang paglago ng ating isip. Katulad na lang sa mga techie person. Alam niyo, hangang-hanga ako ngayon eh. Sa mga techie person, sila daw po ngayon yung mga magagaling sa technology. Sila ngayon ang tinaguriang techie, and techie is sexy, sabi nga nila. Sila ngayon ang mga in-demand, sila ngayon ang mga pinapantasya ng mga ano po, ng mga, alam niyo po, yung mga inahangaan, yung po mga techie. At ngayon po ay makita natin na ito pong mga, dahil po sila nag-research, nag-discover ng kung ano mga bagay patungkol po sa kapanahunan natin ngayon. Ngayon po, kung hindi natin pag-aaralan ang lahat ng bagay, mapapag-iwanan po tayo ng panahon. Kaya tabi-tabi po, ano po, sa mga hindi po masisipag, mabuti na lang po. At walang tamad dito sa mga nakikinig at nanonood ng FB Live na ito. Sabihin mo nga sa katabi mo, ang sipag mo naman. Ayan. Ang slogan ng mga tamad, ang sabi nila, di bali ng tamad, hindi naman pagod. Ang mga tamad ay wala silang ginagawa para mag-develop pa kanilang sarili, malikas ang kanilang mga karunungan, malinang ang kanilang husay at galing. Dahil tamad nga po eh. But because we are people of God, we should keep changing. We keep growing of our mind. Dahil ang tayong kahulugan o kakulangan ng tao, ngayon po hindi nga po nagiging productive po at di nagiging effective because tamad. Alam niyo po, ang tanging kulungan ng tao, walang iba ang kanyang isip. Pag inisip mo na hindi mo kaya, hindi mo talaga kakayanin. You know, in building personal and professional relationship, the single most important factor is trust. Kaya nga po itong centurion na ito, gano'n na lang ang malasakit sa kanyang alipin. Dahil nga naman talagang mapagkakatiwalaan to. Imposible naman magmalasakit itong centurion na to. Gano'n na lamang kung hindi talaga masipag. At pinagkakatiwalaan niya ang kanyang servant na ito. Di ba? Kapag nga marami nagtitiwala sa atin, para na rin tayong mayaman nun. Di po? Alam niyo po, ang pagiging mahirap ay hindi po pakapintasan. Pero malaking kapintasan po na ikaw ay isang hindi masipag. Alam niyo na pong ibig ko sa mangihin. Pangalawa, tuloy po tayo sa story. Ang centurion na ito ay mapagpakumbaba din. At nakikita niya po ang kanyang sarili bilang hindi karapat-dapat, bilang isang hintil, no? Dahil centurion nga po, hintil po, no? Hindi siya Hudyo, na lumapit sa Panginoong Yesus. At iginalang ito ng ating Panginoong Yesus. Ang mga tao mapagpakumbaba ay kagalang-galang. Pakisabi nga dyan sa katabi mo, kagalang-galang ka. Ayan. Meron bang mayabang na kagalang-galang? O mayabang ito, igalang natin. Walang gano'n na po. Ang kababaang loob ng centurion na ito ay nakita sa kanyang kilos, salita at pananampalataya. Ang pagpapakumbaba ng centurion ay hindi pangkaraniwan dahil sa kanyang lahi. Ang mga sundalong Romano ay sinanay na isipin ang kailang sarili na higit, na mataas, ano po, sa iba. Dahil sinasakop nila po ang mga ibang bayan, ano po, kaya medyo mataas ang tingin nila sa sarili nila. Sila po ay namumuno, ano po, sa kanila pong mga nasasakupan. Kaya medyo mataas po, very superior po ang tingin nila sa kanilang mga sarili. At of course, ang mga Hudyong ito ay kinamumuhian din po, ano po, ng mga centurion, ano po, dahil kaaway nga po nila. Gayunpaman, ang centurion ay nagpakababa o nagpakumbaba yung kanyang sarili. At tinawag pa niyang Lord ang Panginoong Yesus, tinawag niyang Panginoon. Binigyan ng pagpapatunay, ano po, ng kanyang pagpaparangal sa Panginoong Yesus at paggalang, no po. Siya ay nagpakababa sa kanyang sarili
Hanggang sa punto na sinabi niyang, hindi ako karapat-dapat na puntahan pa. Ano po, sa aking bahay, Panginoong Hesus, sabi niya, huwag ka nang pumunta. Ang pagpapakababa ng senturyon na ito ay nagtuturo sa atin na tayo din po ay maging mapagpakumbaba. Dahil kung sino po ang mapagpakumbaba, siya po ang napipremyohan. Pakisabi ulit sa katabi mo, ang humble mo. Tingnan mo nga ang katabi mo kung talaga pong mapagpakumbaba. Laging may biyaya po ang mapagpakumbaba. Ngunit ang taong mapagmataas ay lagi na lang, ibinababa. At habang tayo nga po ay pinagpapala, nawa po lahat tayo lalong nagiging mapagpakumbaba. Kaya sabi ng verse 7, Jesus responds, I will go and heal him. Si Jesus pa nga po nag-offer ng kanyang serbisyo. Sige, punta ako sa bahay mo. Kaya pagdatuwa talaga ang Panginoong Jesus, mag-blowout si Lord eh. There are two things about this statement that are worth thinking about. First, Jesus' willingness to go para puntahan yung may sakit. Here, He is willing to go again. But now, into the Gentiles' home. Bakit sa Gentiles' home? Kasi, ipinapakita ni Jesus, ng Panginoong Jesus, na dapat inclusive tayo. Hindi po exclusive. Wala tayong pinipiling tao. Lahat ng tao, tanggap po natin, gaya ng puso ng ating Panginoon. Ang sabi niya nga po, for God so loved the world, sa John 3:16, and He gave His only begotten Son. For those who believe it in Him shall not perish, but have everlasting life. Believers man o hindi, mayaman man o mahirap, banal man o hindi. Ano po? Sino naman po tayo para mag-judge? Ano po? Iisa lang ang hukom. Kaya nga, sabi ko, sa church, ang slogan natin, ano po, sa church, dapat mas masama, mas welcome. Dahil si Jesus man ay nagpunta dito para sa makasalanan, hindi para sa mga banal. Sa may mga sakit, hindi para sa walang sakit. That's why the church is a hospital, not a display window ng mga banal. Maraming natatakot makriticize eh. Kasi associated sila sa ganitong doktrina, ganitong denomination, ganitong organisasyon. Kung hindi karapat-dapat na tao, bakit sino po ba ang mabuti? Tanungin ko po kayo. Ang sabi ng Bible, wala kahit isa. Sige, sabihin mo sa akin, sino talaga yung matuwid? Patutunayan ko sa Romans 3:10. Ano yung sabi? As it is written, there is no one righteous, not even one. Just like said in Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Wala talaga nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Natuto lang tayo ng konti, naula lang tayo ng konti dahil nag-Bible study tayo. Natuto tayo ng konti sa salita ng Diyos, pero walang mas banal o mas malinis. Lahat po ay nilinis lang ng Panginoon. Nakakatindig nga po lang tayo dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya minsan, napupulaan tayo ng mga anak ng Diyos. Sasabihin ng iba, tingnan mo nga yan, nag-Bible study pa pero tingnan mo ugali. Kaya dapat mag-ingat po tayo. Yung piling natin na tayo po ay hindi kailangang makitungo sa ibang mga tao. Ang Panginoong Yesus nga ay napagkamalampang manginginom, matakaw. Kung si Jesus nga, nakipagnabutihan sa senturyon na ito, sino po tayo para hindi po makipagnabutihan? Because the gospel is all about relationship. How can we win them kung iiwasan natin sila? Ang hirap sa atin, pula tayo ng pula, tayo na may wala. Huwag tayong masyadong magmalinis sapagkat tayo, again, ay nilinis lang din. That's why be careful about judging people because you will see only what they did but you don't know what they believe. Hindi natin alam kung anong meron sila pananampalataya sa Diyos. Talagang minsan nakapangilabot kapag inisip ko pa lang na banal ako kaysa sa iba. O mas malinis ako sa iba. Nangliliit ako sa sarili ko. Dahil kilala ko ang sarili ko. Kaya pa may nagsasabi sa akin, mali ka, ganito ka, masama ka, so isip-isip ko lang. Mabuti nga, yan lang alam nyo tungkol sa akin. Kung malaman nyo pa, ang mas matindi. Ano po? The second thing about the story is this. Ano po? That Jesus ay sinabi niya sa centurion na ito,
I will go and heal him. It will happen. No doubt about it. Sa verse 8, the centurion replied, Lord, I do not deserve to have you come under my roof. But just say the word, and my servant will be healed. For I myself, I am a man under authority with soldiers under me, and they tell this one, go! And he goes, and that one come, and he comes. I say that my servant do this, and he does it. What is that Jesus found so amazing about this man's faith? Perhaps it was simple acceptance of Christ as a sovereign commander of life and all its aspects. And he has the authority even over our disease. Sabi ng centurion, kung ako ay may 100 na soldiers, isang salita ko lang, ginagawa agad nila yung utos. Ikaw pa, Lord, kayang-kaya mo yan. Ikaw naman ang aming commander-in-chief ng aming buhay. Ganun po ang gustong puntahin ng centurion na ito. The general of all generals, the captain of all captains, the governor of all governors, the president of all president, the king of kings, and the lord of lords. Yun po ang nasa puso ng centurion na to. Kaya binigay niya ang buong pananampalataya niya sa ating Panginoong Hesus. Kung ang buhay niya nga, binigay niya para sa atin. Yung sakit mo pa kaya ang hindi niya kayang pagalingin. May mahirap ba sa Diyos? May sakit ba na hindi niya kayang pagalingin? Just believe. Believe and believe. Kasi sabi ni Lord, ako, kaya ko. Kaya kitang pagalingin. Kaya kong ibigay lahat ng mga pangailangan mo. Ang problema ikaw, naniniwala ka ba? Ngayong gabi, tinatanong ka ng Panginoon, naniniwala ka ba sa Kanya? Believe ka ba sa Diyos mo? Sa Mark chapter 5 verse 36, sabi, overhearing what they said, Jesus told him, don't be afraid, just believe. Kaya kang pagalingin ng ating Panginoong Yesus, kahit pa nga COVID-19 pa yan. Alam ni Yesus ang cure sa coronavirus, nainutol. Ano mang uri ng sakit yan? Tanong, naniniwala ka ba? Sabihin mo nga sa katabi mo, believe ka ba kay Lord? Jesus calls the centurion act of faith great because he does not ask for a sign but believes in Christ's spiritual supernatural ability. He does not expect anything visible. Jesus twice hinabi nga ng 2 beses. This man, this person having a great faith. Alam niyo po, madaling maniwala kung okay ang lahat at nakikita mong resulta sa pananampalataya mo. Kung nasagot ang mga pananalangin mo, walang problema dun eh. Ang test ay ito. Kapag ang mga daing, mga dasal natin, mga panalangin natin ay di tugunin ng Panginoon, na para bang walang tenging nakikinig sa atin, na para bang ang layo-layo ng Diyos. Ang sakit mo pa, ang tagal-tagal mong pinag-pray, hindi pa rin gumagaling, nangahanap pa ng trabaho, hiningi mo sa Diyos, ang tagal-tagal na, hanggang ngayon wala pa rin job opening dahil pandemic. Ang asawa mo na mahilig sa MP Light, hanggang ngayon talagang sa ulo pa rin ang kahulugan ng MP Light. Light, sabi niya, laging inumin, gabi, hapon at tanghali. But just believe. Believe and believe. You are doing your best, but nothing is improving. You can see any signs of what you're believing for. Wala kang nakikita na signs man lang. But it doesn't mean na walang nangyayari sa panalangin mo. It doesn't mean that God is not working behind the scene. He is working. Even if you don't see it, He never stopped working. The question is, porket di mo ba nakikita, nararamdaman ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo? Ano po? Walang improvement? Walang magbabago nangyayari? Madi-discourage ka na? And you quit believing? Naniniwala lang ba tayo dahil nakikita natin ang resulta? O naniniwala tayo dahil siya'y nangako at kapag siya'y nangako, kailanman ay hindi mapapako. Ang katotohanan ay gusto niya lang na ma-develop ang iyong pasensya. Bagong mature ka, tumibay ka bilang anak niya. Ginamit lang pala ni Lord ang mga obstacle ng buhay mo. Kasi kung aalisin niya agad ang pagsubok, baka hindi ka maging matatag bilang anak niya. Minsan naman, handa tayo, pero yung taong kasama natin o involved sa plano ng Diyos para sa buhay natin ay hindi pala handa. Para gumanda yung story mo. Pero you know what? God works in secret. He controls everything. We have to walk by faith and not by sight. Ang hirap sa ating mga tao to see is to believe. Ano po?
Pero kay Lord, kailangan mo munang maniwala bago mo makita. We are not moved by what we feel or what we see, but we know what God started in our life is going to finish it. Magtiwala tayo sa Panginoon, sa kanyang proseso, sa ginagawa ng Panginoon. Again, He works in secret. Sabi pa ng centurion nito, speak to that word. Speak the word only. And I, she, he, they will be healed. Kahit sino ka pa man, kaya kang pagalingin ng Panginoon. Because death and life are in the power of tongue. Sabi ng Proverbs 18:21. Ano po? Yung daw kamatayan at ang buhay ay nasa kapangyarihan ng salita. And those who love it will eat its fruits. As you believe, so will it be. Sabi ni Jesus. Ako kaya kong gawin ang imposible. Ang tanong, ikaw, naniniwala ka ba na makakaya ko? Yun ang tanong ng Diyos. Tayo nakasalang sa korte. We are under interrogation, examination. Hindi si Lord. Tanungin mo yung katabi mo. Naniniwala ka ba na pagpapalain ka ni Lord ngayong gabi? Pag nagdalawang isip yan, talagang hindi mabilis ang sagot yan, nagdududa yan in the back of your mind or his mind. Itong centurion nito, walang duda-duda. Yes, Lord. Kahit hindi ka pa pumunta sa bahay, sabihin mo lang at gagaling ang aking servant. And Jesus recognized the faith of this man and honored his request by healing his servant. Ang salita ay parang buto. Habang dinidiligan mo, habang sinasabi mo, lalong lumalago at nagkakaroon ng buhay. Kaya pag sinabi mo yung WW ako ngayon alam niyo ba yung WW? Wala. Ang daming wala nun, grabing wala yun. Superlative degree wala. Lalo ka ang nawawalan. Minsan sabi ko, mahuhulog yung baso, mahulog yung ligo, nahulog nga, dumami tuloy. Kasi because of the words. Because, if you continue to say it, eventually, it become reality. Because you are prophesying your future because of your words. Kaya pakisabi sa katabi mo, ngayong gabi ito, sige po, gawin nyo. Ang dami-dami kong pera ngayon, sabay-sabay tayo, ang dami-dami kong pera ngayon, sino kayang mabigyan? Again, once again, sige, sabihin natin, ha? Sabihin mo sa katabi mo, sino mga katabi mo, ang dami-dami kong pera ngayon, bumukod ka sa bulsa mo, sabihin mo sa kanya, sino kayang pwedeng mabigyan? Ganyan po. Kaya naman napabilib si Lord sa faith ng centurion na ito. Sabihin mo lang, Lord, gagaling ang servant ko. Grabing faith. Doon napabilib si Lord. Ikaw, bilib ba si Lord sa faith mo? Tanungin mo yung katabi mo, bilib ba si Lord sa faith mo? Pero kailangan maintindihan natin na di miracle ang focus natin kung di ang nagbigay ng miracle. Paano kung walang himala? Do you still believe in God? What if when God says no to your prayers, do you still believe in Him? Because miracles are only signs. Ang miracles po ay sign para maituro lang tayo sa Savior. Ano naman ang kwenta ng miracles kung wala si Jesus? Si Jesus ang main thing. Signs are for direction only. Pero pag napuntahan mo na, yung gusto mong puntahan, hindi mo na kailangan ng signs. Alam mo, sasakay ka ng jeep, ng bus, nakalagay doon sa signboard, Cubao, Divisoria, Quezon City, or whatever, kung saan ka pumunta. Pero once na makarating ka na ng Cubao, o ng Divisoria, hindi mo na kailangan ng signs. Pero kung alam mo, na si Lord talaga, ang focus ng puso mo, na alam mo si Lord ang magpapasaya sa iyong buhay, na alam mo si Lord lang ang buhay mo, hindi mo na kailangan ng lagi ng signs. The Lord is always happy for those who believe in His words. Kahit walang sign, kahit wala kang nakikita ng mga sign, but you still believe in the Lord. Wala ka man nakikitang positibo o katiting na pag-asa sa labas, pero alam mo na may nagaganap na himala sa iyong kalooban. Sa Romans chapter 5, verse 5, ano sabi? And hope does not put us to shame, because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Kung naniniwala ka na bibigyan ka ng Diyos ng magandang negosyo, ng bagong trabaho, maging sa pandemyang ito, well, nasa sa iyo yun. Kung naniniwala ka na paggagalingin ka ng Diyos, well, again, tayong nakasalang. Ano po? Back up one langit. Kung naniniwala ka na lahat ng kailangan mo bibigay ng Panginoon, it's time to celebrate. Mag-celebrate ka na. Magpasalamat ka na in advance. It is a prophetic gesture. If you believe, sabi ng centurion ito,
Ngayon pa lang, sabihin mo, Lord, gagaling na ang servant ko. Advance talaga siyang magpasalamat. Alam mo, hanga si Lord sa mga taong advance magpasalamat. No po, yung walang kaduda-duda sa kanilang puso. Pag uwi niya ng bahay, ano nangyari? Yung kasama niya sa bahay, humahangos, sinalubong siya ng mga kasama niya sa bahay, sinturyo na ito. Manager, bossing, amo, master. Kahapon pa po kayo hinihintay ni ma'am. Magaling na po siya. Ang tanong ng sinturyon, anong oras gumaling? Tinanong ng sinturyon, kung anong oras gumaling ang kanyang alipin, sakto. Yung oras ninyo na binatawan ng Panginoong Yesus ang salita niya, yun din ang oras na gumaling ang kanyang alipin. Purihin po natin ang Panginoon. If you believe, hindi ka magmamadali. Kung alam mo si Lord ang magbibigay sa iyo ng jowa, hindi ka magmamadali. Ngayon, kung pangit ka, magmadali ka. Pero kung maganda ka, pogi ka, relax lang yung magaganda at pogi. Ngayon naman, elementary pa lang, may jowa na, samantalang kami noon, planes lang. Pa ang resort. Di po ba? Nabigyan lang ng dingdong, ng boy bawang ngayon, na-inlove na. Na-text lang, may sent pa, kinilig na. Yung iba lang, binigyan lang ng flowers, kala nila may forever na. Pag puro excuse yan at show up lang yan, di ka talaga mahal yan. Ano po? Ang iba, ang reklamo nyo na ito, walang bigas, walang gas, gas panchinelas. Pero just believe. Believe and believe. Kung yung ibon nga, nakakita na po ba kayong ibon? Kaway-kaway dyan nakakita na ng ibon. Ano? Ang sabi ng Panginoon, hindi na sila nagtatanim, di sila nag-online selling, di sila nag-barbecue, di sila nag-banana queue, di naghanap buhay, hindi nag-pedicure, manicure, pero buhay sila. Ikaw pa. Ang sabi ng Panginoon, ikaw pa. Napakaganda at napakasimple lang ang turo ng Panginoong Jesus, do not worry. Pero minsan din natin mapamuhay na maraming Christian, maraming anak, mga believers pa kuno. You know, alam niyo, maraming unbelieving believers eh. Ano po? Yung unbelieving believers, alam niyo yun? Yung believers pero hindi siya believe. Kasi kung nakakatakot ang kinabukasan, kung nakakatakot ang future, di dapat sabi ni Jesus, matakot kayo sa future. Kung nakakabahala ang bukas, di sana nagbabala siya, nagbigay siya ng warning na nakakatakot ang bukas. Pero kabaligtaran ng kanyang turo, huwag mag-alala, huwag mabahala, manalig, magkaroon ng kapayapaan. Kung tayo 5 taon na, sino dito 5 years old na? Yan, sino po dito 7 years old na? Mag-aalala pa ba kayo? Just imagine, 5 taong kayong binuhay ng Diyos. Kung 10 years old na kayo, kung 20 na kayo, kung 40, ano na pag 60 na kayo? Yan, si Ninong King, 60 na. Senior citizen, card. Mag-aalala pa ba kayo na magutom? 60 years na nga kayong iningatan ng Diyos. Ang dami nyo ng bigas na kinain, mga seafoods, mga crispy pata, mga sugar, mga prutas, mga vegetable, mga oil, ang dami-dami ng pinakain ni Lord. Mag-aalala ka pa ba? Nabuhay ka nga ng 60 taon. Ang dami mo na napagdaanan sa buhay. Di lalo na pag mga 80 ka na or 90 years old ka na, tingnan mo ang katabi mo, kung inabot mo pa ang panahon ng giyera at panahon ng hapon, tingnan mo, nasa itsura naman yan, nakaguhit. Ang haba-haba ng panahon na napatunayan sa iyo ng Diyos na mabuti nga siya, natapat siya sa kanyang pangako, na inilagaan kanya. Ngayon pa ba tayo mag-alala? Habang umahaba ang buhay ng tao, lalo tayong dapat huwag mag-alala dahil napakatunayan ng Panginoon na hindi niya tayo pababayaan ni iiwan man. Kung alam mo si Lord na magkakaloob sa iyo ng kailangan mo, hindi mo na kailangan mag-worry. Kasi kailanman, hindi mahuli si Lord. Hindi siya nauna. Laging sakto si Lord. Ang sabi nga ng kapatid ko si Pastor Eugene, pag tinanong mo siya, alam mo, pogi mo Pastor Eugene. Ang sabi niya, sakto lang. Yung galing nga. Alam mo, resulta ng faith ng sinturyo na ito. The entire household believe in Jesus. Grabe na po. Grabe ang simplicity ng faith. Hanga ko yung simplicity ng faith ng sinturyo na ito. Pero grabe yung honor ng Panginoon sa kanya. Hindi siya nagmalaki, isa pinuno na isang batalyon, kilala ako dito, ako famous dito, hindi siya na-influensya ako dito, matakot kayo sa akin, ako unahin mo, ako asikasuhin mo, Lord. Wala. Grabe yung kanyang servant heart. Walang ganun. Walang prima donna attitude ang sinturyo na ito. Kaya naman talaga napabilib si Lord sa kanya. You don't have to have a name para ma-recognize ka ng tao na kasama mo nga si Lord.
Kay Lord ka lang magpasikat. Kasi kung sa tao magpapasikat, maaaring ma-recognize ka ngayon. Pero ma-appreciate ka niya ngayon. Pero sasablay ka rin eh. Diba? May masasabi ulit sila sa'yo. Eh, kay Lord ka na lang. At least, kilala tayo ng Diyos. Mula ulo hanggang paa. It is not about the anointing. It is not about doon sa title na meron tayo. It is about the anointing na nasa iyo. He must increase and we must decrease. Mga kapatid, kaibigan, dabarkads, katropa pips, mga kabesis, tuloy lang ang buhay. Dahil meron tayong Diyos. Malapit na ito. Konting tiis pa. Huwag ka lang mahawa. Ulitin ko po, huwag ka lang mahawa. No time to die. Pasalamatan na natin in advance ang Diyos. I'm so excited to the future. Just believe and believe and believe. Hopes are not locked down. The power of God is not locked down. And of course, the prayer is not locked down. The unlimited supernatural blessing of God is not locked down. Because our setback is a setup for our amazing comeback. Salamat sa Diyos. God bless us all. Let us pray. Panginoon, salamat po sa lahat ng mga nakikinig o nakinig ng mga salita ngayong gabing ito. Lord, thank you for your supernatural, abundant blessing. We have a direct access to you, Lord, because we are a believing believers, Lord God. Kaya nga po kami tinawag na mananampalataya upang magtiwala sa inyo ng lubos. Alisin niyo po sa amin mga doubt, takot, pag-alala, puro hinaing, puro daing, puro reklamo. Lord, alisin niyo na po. Salipaltan niyo po ng faith ang aming mga takot. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga nakikinig daw po na bless at napagpala ngayong gabi ng iyong mga salita. Kayo na pong bahala sa bawat isa na nakinig at nanood ng live stream na ito. Wala po kayong lalagpasan, Panginoon. Bless every one of us, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Salamat po sa inyo. Purihin ang Panginoon. Salamat po sa inyong pagtsatsaga. God bless you.